Magandang gabi sa inyo, sa mga taga-pakinig at mga viewers natin. Welcome po sa ating first topic dito sa ating paano magsampa ng economic abuse laban kay tatay. Economic Abuse Republic Act 9262. Kapaloob po yan sa ating batas. Ano nga ba ang sinasabi ng ating RA 9262 laban sa mga tatay na tumatanggi na magsustento sa kanilang anak? Ito pong video topic natin ay makakatulong ito sa lahat ng nanay o mga kababaihan na iniwan ng kanilang partner dahil sa hindi pagbibigay ng sustento. May kaso po sa ating batas na kung saan ang mga tatay ay pinaparusahan ng kulong kapag hindi ito nagbibigay ng sustento o suporta sa kanilang mga anak. Basahin po natin ang ating topic. Paano magsampa ng economic abuse laban kay tatay? Economic Abuse Republic Act 9262. Sagot ko po dito, ayon sa ating Republic Act 9262 o economic abuse, kailangan malaman ang tirahan ni tatay para mapadala ng demand letter sa kanyang tinitirahan. Kung wala namang demand letter ay para sa suporta, ang RA 9262 ay hindi ito ma-apply. Kailangan din na ang anak ay may edad na 18 pataas o di kaya pababa. Ang sustento o suporta ay may bibigay lamang kung ang anak ay nag-aral pa sa eskwelahan, kolehiyo, at dapat din na magamit ang sustento o suporta sa anak hanggang makatapos sa pag-aaral ang anak. Pag nakatapos na sa pag-aaral at nagkaroon na ng sariling trabaho, ang sustento o ang suporta ay matitigil na din. Ang pagsasampa po ng economic abuse ay hindi na kailangan dumaan pa sa barangay. Diretso na agad ito sa women's desk ng ating pulisya. Tutulungan kanila sa reklamo mo. Ang RA 9262 economic abuse ay isang criminal case na mayroong parusang 6 years hanggang 12 years na pagkakakulong. Ang pulisya ay gagawa ng complaint affidavit na nakalagay ang iyong salaysay. Sila na din ang aakyat ng kaso sa prosecutor's office at pagkatapos nun, ang demand letter ay ipapadala sa address ni tatay. Kailangan lamang nasagutin ni tatay ang reklamo laban sa kanya. Hindi tinatanggap ng ating batas ang rason ni tatay na may pamilya na siya. Hindi naka-apelyido sa tatay ang apelyido ng anak ni tatay at hindi tunay na anak. Pag tumanggi si tatay sa sustento o suporta ay doon na siya masasampa ng kasong economic abuse RA 9262. Dapat pag nagbigay si tatay ng sustento o suporta, kalahati ng kanyang sahod ay dapat mapunta sa kanyang anak. Obligasyon ng tatay na bigyan ng sustento o suporta ang kanyang anak. Ang economic abuse RA 9262 ay applicable ito sa lahat. Malinaw sa ating batas na ito, pag di nagbigay ng sustento o suporta si tatay, ay automatic na kulong agad si tatay. Ang pagsasampa ng economic abuse RA 9262 ay libre lamang. Kung manunumpa si tatay na magbibigay ng sustento o suporta, kailangan nakasulat ito para maebidensya. Dagdag ko pa, hindi nyo na kailangan ng abogado para magsampa ng kasong economic abuse laban sa mga pabayang tatay. Sana po natulungan ko po kayo sa aking paliwanag na
na ang suporta ay dapat binibigay. Maraming salamat po sa mga nakinig at nanood sa ating first topic. Maganda ito dahil lahat ng nanay ay kailangan malaman ang ating batas. Ito pong RA 9262 ay kinikilala bilang Anti-Violence Against Women and the Children's Act o di kaya BAUSI Law. Maraming salamat at hanggang dito na lamang ang aking pagpapaliwanag. Maraming salamat po.